Masayang araw, mga ka-PN. May kumakalat po ngayon sa social media. Mga pangalan di umano ito, mga kababayan, na nasa watch list ng gobyerno. Na sila di umano ito nasa likod ng destabilisasyon. Ito, babasahin ko po. Kayo na lamang po ang umusga, mga kababayan, kung lahat ba ng mga pangalan na inilabas ni Ramon Tulfo, sila nga ba talaga itong nasa likod ng di umano'y destabilisasyon? Para sa akin, wala namang destabilisasyon na nangyayari, nagaganap sa ating bansa, mga kababayan. Destabilisasyon ba yung mananawagan lang ang mga tao na transparency at accountability, higit sa lahat, ipakulong yung mga mastermind sa maanumalyang flood control project? Di ba hindi? Di ba gay natural lamang po, mga kababayan, na ipagsigawan ho natin? Kaya nga nagkakaroon ngayon ng kaliwat kanang rally Di ba? Kasi iisa ho ang panawagan yan Tumbukin kung sino. Tragis talaga. Ang mastermind na pinangalanan na pero hindi po nila magawang ipakulong. Di ba ga? Yun lang naman ang gusto natin, ipakulong. Yung mastermind, bakit hindi nyo magawa? Boying Remulla, Bongbong Marcos, bakit parang pinoprotektahan nyo? Etong mga pangalang Martin Romualdez at Saldico. Tapos ngayon, maglalabas itong tutang nakadikit sa inyo, tagatahol ninyo na si Ramon Tulfo na ito di umano mga pangalan na ito nasa likod ng destabilisasyon di umano. Di ba? Ito, basahin ko, mga kababayan. Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Meron ba nagaganap na destabilisasyon? Grabe naman magparatang itong mama na ito. Ramon Tulfo, magkano binayad sa'yo ni Marcos o ni Lisa? Magkano binayad sa'yo? Bakit ganyan kakasipsip ngayon sa administrasyon Marcos na klarong-klaro na ang nakawang? At higit sa lahat, tinawag mo pang pusaka yung mga kababayan mong taga-Manay. Galit na galit sa'yo? Doon kami galing? Galit na galit sa'yo? Hindi ka na daw makakatungtong sa lugar nyo. Oras na kapag ka nakita daw nila yung mukha mo doon sa lugar ninyo, pagtatabuyan ka daw nila sa pamamagitan ng pagkurot ng nilcutter. Sakit nun, mga kababayan. Ayan nasabi sa akin ng isang tao ron. Ito na yung mga pangalan. Unang-una, si Romeo Poquis, mga kababayan. Sunod, si Orly De Leon. Ito, pangatlo. Nagtaka ako bakit napasama to. Benjamin Magalong, for confirmation pa. Meron pang confirmation kasi nagdadalawang isip sa mga kababayan. Kasi nga, natutunugan na siguro nitong si Ramon Tulfo na parang bumabaliktad na itong si Benjamin Magalong. No? Parang humihimod na rin sa wetpacks ni Marcos. Ito pa, Johnny Macanas, Gerard Bantag, na nanahimik na. Di ba? Inilista pa rito. Kernel La Chica, Kernel Leonardo, ayan, Kernel Metran, Cap Dado Enriquez, Ferdinand Tomasio. Naku, nadamay pa si Tomasio. Nadamay pa yung kaibigan ko kasing size ko lang rin, mga kababayan. Vic Rodriguez, anak na, bakit ano kinalaman ni Atty. Vic Rodriguez nag-iikot lang naman ngayon sa bansa para, siyempre, pasalamatan yung mga taong bumoto sa kanya nung nakarang halalan. Meron bang Vic Rodriguez na nakikita tayo sa mga rally? Di ba wala? Isinama. Chavit Singson, ayan, Mike Defensor, Rodante Marcoleta. Kapag ka hindi kanila yung senador, mga kababayan, isasama ka sa watch list. Orlando, Ulamit, si Kuya Monk, ang tawag ko sa kanya, Elias Monk, ayan. Eto na, matindi. Possible financier ng mga kababayan. Vice President Sara Duterte. May financier pa talaga. Antindi mo, Ramon Tulfo. Ikaw, Ramon Tulfo, sino po ang financier nyo? Ikaw na lang mismo, sino financier mo? Sino nagpapaluwal ng budget sa'yo? Saan ka nakikinabang? Congressman Pulong Duterte. Gabi financier, ang tibay ng mga financier, malalakas. Chavit Singson, mapera, talagang yung mga mapipera, nilagay dito, don't ask me where I got the info. Bakit hindi? Kasi sinungaling ka. Lahat ng mga isinulat mo dito, walang katotohanan, kasinungalingan, kabaliktaran. I want tell, kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. Natural, hindi mo sasabihin kasi wala namang wala naman talagang katotohanan itong sinasabi mo. At higit sa lahat, Ramon Tulfo, sir, tumandang paurong, matandang hukluban, pusaka. Tawag sa'yo ng mga kababayan mo, pusaka ka daw. Ikaw daw ang totoong pusaka. Etong si Benji Magalong, anak ka ng tutsa, hindi ka talaga marunong magbasa, Akala ko mabatik kang journalist ka. Akala ko mabatikan ka, tumandang paurong ka nga yata, Itong si Benjamin Magalong, bata ito ni Marcos, ano ka ba? Hindi namay mo. Tuta ito ni Marcos. Baka nga nasuhulan na ito
Oh, klaro-klaro naman Nung taga Davao na interview ni Magalong at nabanggit ang pangalang Marcos, isinisi ng mga taga Davao, kay Marcos itong nangyaring kapirasong natibag lang naman na semento, i-repair lang, walang budget kasi Marcos na. Tumalikod nga si Magalong Di ba? Hindi niya kayang marinig ang pangalang Marcos na sinisiraan. Di bagay, parang patunay na yan na si Magalong ay nasa panig na ni Marcos. Di ba? Kunwari naman yung pang-resign na drama man lang yun mga kababayan. Pero ang totoo niyan, kunwari, nag-resign siya, kailangan palabasin nilang ganun, drama yun, para lahat ng mga makikita nila na pwedeng isira nila sa Davao City, paniniwalaan ng karamihan. Huwag kami Magalong. Style mo, bulok. Laruhin ko, ganito. Ako si Magalong. Inappoint ako, Marcos. Drama to sa simula, na plano na yan. Inappoint kunwari ni Marcos sa ICI. Nag-resign. So sasabihin ng mga tao, sinabi natin to, di ba? Maaaring iisipin ng mga tao, yun na, nag-resign si Magalong. Maaaring merong ipinag-uutos sa kanya na hindi niya nagugustuhan kasi nung mga araw na yon, ang akala natin kay Magalong, mga kababayan, matino. Matino naman siya, hindi naman sira ang utak niya. Akala natin, totoo yung ipinaglalaban niya. Akala natin na gigil na gigil siya mapakulong itong mga mastermind na mga pinangalanan na. Kaya tayo natuwa doon, galing. Nag-resign si Magalong, tuwa tayo noon, mga kababayan, di ba? Galing. Yan ang taong may prinsipyo. Tapos nagulat tayo. Nakarating ng Davao City. Nag-resign na siya noon. Ngayon, kung halimbawa, meron sila nakitang mga palpak sa Davao City na mga flood control project, resign na siya sa ICI di ba? Bakit ba? Wala ako sa poder ni Marcos. Nag-resign nga ako kasi ayoko ng mga palpak na flood control project. Nakita ko sa Davao City. Ngayon sasabihin niya, di ba? Sasabihin niya sa media, sasabihin niya sa sarili niyang channel, sa mga interview, na ang Davao City, daming palpak doon, daming ghost project doon. Paniniwalaan natin siya. Kasi nga naman, pinalabas na nila na wala na siya kuno sa poder ni Marcos kasi umalis siya sa ICI. Drama yan, mga kababayan. Drama ho yan. Pero inilagay po dito ni Ramon Tulfo, tama po itong nilagay niya. For confirmation pa. Kasi nagdududa malamang itong si Tulfo na, teka, parang nasa panig namin to. Kaparehas namin to ng payroll. Sabay kami nito nagpe-payroll sa Malacanang. Lagyan natin ng for confirmation. Later on, tanggalin natin yung pangalan niya kapag na-confirm na natin na kasabay kami sumisweldo. Ano ba, mga kababayan? May kulang pa po. Ramon Tulfo, gusto mo ituro ko sa'yo? Turo. Sabihin ko sa'yo yung kulang-kulang ng mga pangalan dito. Ramon Tulfo. Sino yung mga pumupuna kay Gonggong Marcos? Marami. Nariyan si Rowena Guanzon. Ilista mo dito. Ilista mo. Ramon Tulfo, ikaw naman. Yung insider mo, bulok yan Bulok pala yung insider mo. Hindi marunong mag-isip yung insider mo Napakarami pa Nandiyan pa si Greco Belhica. Di ba? Napakarami pa. Na pwede mong ilista dito. Bakit ito lang? Magsiselo sila niyan. Magsiselo sila niyan. Yung mga kumukontra at gigil na gigil kay Gonggong Marcos kagaya namin. Isama mo sila sa listahan. Huwag na po kaming mga vlogger. Huwag na kami idadamay, lechika. Yan daw po, mga kababayan. Ang mga nasa watch list ng Administrasyong Marcos. Binabantayan ito sila ngayon na palibhasa nga sila pinaghihinalaang na umaatake kay Marcos patalikod. Itong kagustuhan di umano nitong mga nakalistang ito na destabilisasyon. Mga kababayan. Ito pa isang balita. Grabe. Totoo to talaga. Galing ito sa Pulse Asia, mga kababayan. Ako maniniwala ako dito sa survey na ito. Ayan nakalagay 3% na lang po talaga. 3% na lang talaga ang plus rating ni Marcos sa Mindanao, mga kababayan, Mindanao economic boom. Ayan, nakalagay. Mapa ng Mindanao nakalagay Trust rating ni Marcos sa Mindanao 3% na lang ayon sa Pulse Asia sa buwan ng September 2025. Yan na lang po ang ang mga nagtitiwala kay Marcos sa Mindanao, mga kababayan. Mapa ng Mindanao. Sino-sino na lang yan? Ano nyo? Si Nograles. Yung kapatid ni Nograles, si Migs. At saka, sino pa ba? Sino pa ba yung taga Mindanao ng mga elected official? Basta tatlo na lang sila. Wala nang nagtitiwala. Kay Marcos sa Mindanao. 3% na lang talaga. Para sa akin nga, Itong 3%, mga kababayan na survey ng Pulse Asia, para sa akin, mali ito mali ito. Bakit? Taga Mindanao po ako. Marami po ako nakakausap doon ng mga kababayan ko. Kahit mga bata ho. Kahit mga elementary.
na mga estudyante, mga kababayan. Lahat po sila. Ayaw po kay Marcos. Katunayan nga, kung di ako nagkakamali, meron pong mga barangay, no? Mga barangay hall ba? Barangay hall sa Davao. Hindi ko na sabihin kung sa anong municipal talaga, ha? Basta, Davao Region lang siya. Davao Region. Malaki po ang Davao Region, 5 yan. 5 yan, mga kababayan. Buong Davao Region. Hindi ko na sasabihin kung anong municipalidad. Meron pong mga city hall, mga kababayan, na wala na po yung mukha ni Marcos. Wala talaga. Di ba dapat, presidente, vice-presidente, dapat gano'n, o kaya magkatabi, di ba dapat gano'n, mga kababayan? Presidente, vice-presidente. Wala na ho yung mukha, yung picture. Wala. Yung mga ibang barangay hall, wala po. Diretso na Inday Sara. Yung picture, si Inday Sara, kinikilalang pinuno sa Mindanao, mga kababayan, walang Marcos. Kaya sangayon kami mga taga Mindanao. Sangayon kami dun sa kagustuhan ni Congressman Kiko Barsaga na ihiwalay na lang ang Mindanao sa Visayas at Luzon. Sangayon kami dyan. Oo, para matigil na tong gulo natin na ito. Ganun lang kasimple. Kasi, lalong-lalo na sinabi ni dating Pangulong Duterte na malabong bumaba sa pwesto itong si Marcos. Magtitiis po ang buong Pilipinas sa administrasyon o pamumuno ni Marcos na wala naman tayo nakikita maganda. Di ba? Mainam pang ihiwalay na lang ang Mindanao. Ngayon, kung gusto din ng Visayas na sumama sa Mindanao, mas mabuti. Suluhin nyo ang Luzon. Bahala kayo dyan. Anong gawin nyo dyan sa pondo ninyo? Saka yun nga ako ron Para matigil na yung gulo. Total, Marcos, total. Ang Mindanao, 3% na lang ang titiwala sa'yo. Pwede ba? Ihiwalay mo na lang ang Mindanao sa Luzon. Ihiwalay mo na lang sa Maynila. Hayaan mo na kami mga taga Mindanao na mamuhay ng sa amin. Total, kaya naman namin. Wala naman kaming ganun kalaking pondo. Kasi hindi nyo nga binababaan ng pondo ang Mindanao. Hayaan nyo na kami. Itayo namin yung sarili naming bandera. Itayo namin yung sarili naming bansa kung mahihiwalay na kami. Kung papayagan mo. Sana payagan mo na lang. Kasi ito bilang isang Mindanawan. Ako'y talagang Mindanawan, mga kababayan. Ipinanganak ako sa Cagayan de Oro City. Gustong-gusto na namin umalis. Humiwalay. Kasi lalo na ngayon, ang simpleng korupsyon hindi kayang solusyonan ng inyong pamumuno, Mr. President. Wala kami nakikitang mga magandang proseso dito sa iniimbestigahang mga mastermind. Mastermind nga, matukoy, wala kumbaga sa madaling salita, nasasaktan kami mga taga Davao, na kami itong isa sa may pinakamalaking ambag sa kabanang bayan. Pero hindi kami pinapakinggan, hindi kami binibigyan ng sapat na pondo. Kapiraso lang ang ibinibigay sa amin. Kaya ganyan ang mga taga Mindanao, hindi na ako nagtitiwala sa inyo. Mabuti nga at meron pang inilagay dyan na 3%. Para sa akin, 0-0 na talaga yan O sige, pagbigyan natin mga kababayan, nasa ngayon, itong buwan ng Setyembre, 2025, nakakuha si Marcos ng 3% na trust rating sa Mindanao. Expect na lang natin mga kababayan, asahan po natin sa susunod na taon 2026. Malapit na po 2026 Zero na to. Trust rating ni Marcos sa Mindanao, 0% na Malamang. Ganyan talaga lalo na ngayon na walang nakukulong sa maanumalyang flood control project. Ang baha nasa Cebu, sa Davao sila nag-imbestiga. Ibagay nakakabastos lang. Diba nakakainis pati? Di ba nakakatawang, nakakainis na nakakabastos? Yan ang nararamdaman ng mga taga Davao City. At nakikita yan ng buong Mindanawan na ganyan nila ginigit ang Davao kasi nariyan ang mga Duterte. Gusto yata talaga mangyari nitong Marcos administration na ito, mga kababayan. Ipatapon ang mga Duterte sa ibang bansa. Gaya ng ginawa sa kanila. Mga Marcos pinatapon sa Hawaii. Baka yan ang gusto nilang gawin, mga kababayan. Kaya ganyan nila pinag-iinitan ng mga Duterte. Sinisiraan talaga. Hindi papayag ang mga taga Davao. Hindi lang Davao City, buong Davao Region, hindi papayag na alisin ninyo ang mga Duterte sa Davao Region. Lalong-lalo na ang buong Mindanao. Magkakagulo talaga tayo. Pag pinilit nyo yung gusto nyo na yan, bagamat para sa amin, ngayon, hinala pa lang namin, maaari kasing magkatotoo yan Sa inis at galit ninyo, gigil niyo sa mga Duterte, pwede nyo gawin yan, lalong-lalo na meron kayong kapangyarihan, kaya yung gawin yan. Nababaluktot nyo nga ang batas, yung pagpapatapon sa pamilyang hindi ninyo gusto, nagawa nyo na nga sa ama, di ba? Na napaka-influensyang tao nun, napakaraming kaibigang mga kilalang malalaking leader ng iba't ibang bansa, nagawa nyo nga sa mga anak pa kaya. Di ba, mga kababayan, posibleng mangyari yan. Pero wag po natin hahayaan na mangyari yan, pigilan po natin. Kung sakasakali, kung lang naman, na ipagpipilitan po nila yan at gagawin nila yan sa mga Duterte. Ipaglaban po natin, mga kababayan. Ito pa, paliban po, mga kababayan, sa nakuhang trust rating ni Gonggong Marcos sa Mindanao na 3% lang. Ito, lagapak po, mga kababayan. Lumagapak po ang alin. Nakapagtala ng pagbagsak na aabot sa 40.5%
ang foreign direct investment o FDI ng bansa nitong Agosto 2025 kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon, mga kababayan. Bagsak po, mga kababayan, ang FDI o ang foreign direct investment sa Pilipinas. Sino magtitiwala ho sa atin? Sino pong mamumuhunan, mag-i-invest sa ating bansa? Gayong simpleng baha, hindi po kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon. At nakikita ho nila yan ng mga investor. Akala siguro nito si Marcos, mga kababayan, imbita siya ng imbita, no, sa iba't ibang bansa ng mga foreign investor para maglagak ng kanilang negosyo dito sa ating bansa. Akala siguro niya, itong mga malalaking negosyante, hindi ho nagmamasid sa bawat bansa, sa buong mundo. Akala siguro hindi nagmamasid. Nagmamasid ang mga yan, Gonggong Marcos. Nagmamasid ang mga negosyante. Kung saang bansa ang mayroong magandang ekonomiya, walang korupsyon, wala masyadong sakuna. Kung meron man, bagamat hindi na maiiwasan, agad-agad nawawala tulad ng baha. Sa atin, inaabot ng 1 linggo halos ang baha. O halimbawa, ako, investor ako. Maglalagay ako, tanga ako, hindi ako nagre-research. Halimbawa lang, o naglagay ako ng negosyo ko dyan sa saan yung bandang mataas ang baha sa Kamaynilaan. O inabot ng baha, hindi kaya ako magsisi. O kinakailangan, merong mga nagmamasid na mga empleyado nitong mga malalaking negosyante sa buong mundo kung saan merong bansa na magandang ekonomiya, wala masyadong sakuna, kung meron man, agad-agad na susolusyonan. Sa atin, baha lang mga kababayan, baha lang Hindi po kayang solusyonan. Meron na sanang pondo na inilagay para sa mga flood control project, ninanakaw pa, binubulsa pa. Walang nagagawang flood control project, ghost project ang kinalabasan. Kaya, napakatindi kung magbaha. O sinong gaganahan yan? Nakawan sa kabanang bayan, kaliwa kanan, sinong gaganahan? Imbis na itong mga mamumuhunan sa ating bansa, ganahan, wala ho. Nadi-discourage, sayang, napakaganda pa man din sana ng Pilipinas, napakaraming magagandang mga tanawin, at higit sa lahat ng mga Pilipino, kahit paano, talagang nirerespeto itong mga dayuhan sa ating bansa. Kaso, dahil po sa gobyerno, kasalukuyang administrasyon, pinandidirihan ho tayo. Ito pa, nakapagtala ng pagbagsak na aabot sa 40.5% ang foreign direct investment ng bansa nitong Agosto 2025 kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa bagong tala ng Bangko Sentral, Bangko Sentral ito Hindi ito gawa-gawa lang ng mga survey na kung sino-sino. Bangko Sentral ayon sa bagong tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa 494 million US dollar ang FDI net inflows ng bansa para sa buwan ng Agosto ngayong taon. Lubhang, ito na ang masakit mga kababayan, lubhang mas mababa ito kumpara sa 830 million US dollar FDI net inflows ng bansa noong Agosto 2024 at lalo na sa 1.268 billion US dollar na nakamit ng bansa noong Hulyo 2025. Ang laki ho ng ibinaba talaga. Simula 2025, umaabot po mga kababayan ng 1.268 billion US dollar. Bumaba pa lalo, naging 830 million US dollar at sa kasalukuyan, 494 million US dollar na lang talaga. Sa susunod na taon nito mga kababayan, kasi doble-doble ho yung ibinababa niya Doble-doble ho Nasa naglalaro sa 300 to 400 no, yung ibinababa Kung ngayon 494 million US dollar na lang, sa susunod na taon 2026 baka mga kababayan nasa 244 itansya ko lang 46, 48 ganyan. 240 plus na lang million. 240 million US dollar na lang ang papasok sa ating bansa. Wala na. Ano pa ang Pilipinas? Paano babangon ang Pilipinas? Di ba? Alam niyo po, bakit nangyayari ho ito? Kasi Administrasyong Marcos. Sayang, pinagbigyan natin si Marcos na maging presidente. Akala natin, lilinisin nila ang pangalan nila, napakabaho na. Ang paratang sa kanila ng ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga dilawan, kawatan, berdugo. Di ba? Akala natin lilinisin nila yun. Nagkamali tayo, mga kababayan, nabudol ho tayo. Ganun pa rin pala ang gagawin nila. Kung ano, mainam pa yung tatay. Kahit pa paano, maraming proyekto na gagawa na ngayon. Ayan, pinakikinabangan ho natin. Mainam pa nga yung tatay, kahit na nagdakaw. Siya, sus ko ginoo ko, triple ang sama ng ugali nitong mama na ito kontra sa tatay niya. Buti pa yung tatay. Siya, Diyos ko, wala na nga proyekto. Wala na nga proyekto. Hindi pa kayang tapusin. Wala pang naipapakulong ng mga kawatan sa kabanang bayan, lalong-lalo na sa flood control project, mga kababayan.
puro pa korupsyon ang nangyayari sa ating bansa na ngayon ay naguhugas kunwari itong mama sa pamamagitan ng pagsiwalat niya sa mga maanumalyang flood control project. Isiniwalat niya, pero hindi niya naman kayang tapusin. Yung pagsiwalat niya ngayon, mga kababayan, para sa akin lang ha, paghuhugas kamay lang yun. Pagmamalinis lang yun. Para nga naman, hindi siya pagbalingan ng ating mga kababayan. Obvious, dramang-drama ang datingan, mga kababayan. Ba't di ka nalang mag-artista, Gonggong Marfrox? Magaling kang umakting eh. Ba't di ka nalang mag-artista? Ayok ka. Hindi ba, mga kababayan? Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.